DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Luzon, grid inilagay sa yellow alert kasunod ng pagbagsak ng Masinloc Power Plant sa Zambales. Naka-yellow alert tayo ngayon. Ibig sabihin, pang bumagsak na malaki, nanganganib na yung supply natin. Mga taxpayers, dagsana sa tanggapan ng BIR sa huling araw po ng pag-aay na income tax return. Mga baguhang negosyante, hirap sa pagsusumite ng tamang ITR. Maraming maliliit tayong mga nagninegosyo. Hirap gumawa ng kanilang, lalo na yung baguhan pa lang, yung kanilang yearly report. Papanalong Sarangani Congressman Manny Pacquiao, pinagtanggol ng kapwa kongresista sa isyu ng utang na buwis sa BIR. Si Manny ay willing naman siyang magbayad. At siguro, iano na lang sa isang tahimik na pamamaraan. Headline. Pagsulpot ng tinaguriang blood moon o total lunar eclipse. Abangan na. Dito po sa Pilipinas ay mawi-witness po natin ang event na ito kung saan patapos na po ang eclipse. Palitang pangkalakalan, oil price adjustment, itupad ng mga kumpanya ng langis. At iba yung dagat paggamit ng robotic submarine sa paghanap sa Malaysia Airline, pansamantalang itinigil. Kung pansong pagsasa ng boses ng balita, RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Martes Santo. April 15, 2014, ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DYRI 774 RMN Iloilo, EXIC 711 RMN Iligan, EYME 783 RMN Masbate, at sa DXRS 918 RMN Surigao. Live pa rin mga kasama international via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Bumagsak ang Masinloc Power Plant sa Zambales kanina alas 7 ng umaga. Dahil dito inianunso kaagad ng Department of Energy na naka-yellow alert ang planta na nagsimula kanina alas 11 ng umagang tatagal hanggang alas 3 mamayang hapon. Ayon kay Energy Secretary Jericho Petilla, tiniyak niya na wala namang mangyayaring brownout. Pero magiging manipis ang reserba daw ho ng kuryente sa Luzon ngayong Martes Santo. Naalampas ngayon ang dahilan ng pagbagsak ng planta bagamat hinihinalang dahil na rin sa kalumaan nito kaya ito nagkaaberya. Sinisikap na rin ng otoridad na wag nang humantong pa sa brownout ang pangyayari. Kapag yellow alert, walang brownout yan. Ang sinasabi lang dyan, manipis ang reserve natin. Sa ngayong araw, masasabi ko na wag lang babagsak ang planta, wala tayong problema. Si Energy Secretary Jericho Petilla sa RMN. Karamihan sa mga baguhan sa pagninegosyo ay hirap namang gumawa ng ilang yearly report sa pagbabayaran sa income tax return. Yan ang napansin ni Federation of Philippine Industries President Jess Aranza. Kasunod po mga kasama ng huling araw ngayon ng paghahain ng ITR. Sa interview ng RMN kay Aranza, dahil na rin anya sa dami ng mga requirements o dokumento na kailangan sa pagbabayad ng buwis, ket hinimok nito ang mga magagaling na auditors ng bansang tulungan sila, partikular na rin ang mga maliliit na negosyante sa proseso. Maraming maliliit tayong mga nagninegosyo. Hirap gumawa ng kanilang, lalo na yung baguhan pa lang, yung kanilang
yearly report. Karami na ho ngayon ng requirement, both statutory, ibig sabihin may batas, mga reglamento. Alam mo, ako hinihingi ko sana ang auditors auditing ng ating bansa, bakit hindi sila maglagay sa mga mall na katulad ng sa Amerika ng mga auditing firm upang tulungan ang nagpa-file? Samantala, ngayon pong araw ay buhos na ang mga taxpayers na hahabol sa huling araw nga ng pagsusumiti ng ITR sa matanggapan ng Bureau of Internal Revenue. Alas 7 kanina umaga, mahaba ng pila sa Regional Office 6 sa Maynila kung saan ay bukas sa mga counter hanggang alas 5 ng hapon mamaya. Muli na may ginit ni BIR Commissioner Kim Hinares na hindi na palalawigin ala pong extension ng inilang panahon sa paghahain ng ITR. Ipinapaalala ng opisyal na mga karagdagang singil din sa mga mabibigong makapagsumiti ng ITR hanggang ngayong Martes lamang. Nakahanap na po ng kakampi si People's Champ Manny Pacquiao sa katauhan ng kapwa niya kongresista kaugnay sa laban niya sa Bureau of Internal Revenue. Una kasing nagpaalala na si BIR Commissioner Kim Hinares sa kampo ni Pacquiao hinggil sa pagbabayad ng buwis sa kita niya sa rematch nila ni Timothy Bradley sa Las Vegas, Nevada noong linggo. Bukod pa dito, nakabinding pang utang ni Pacman na pumapalo sa 2.65 billion pesos mula sa malaban niya mula noong 2008 hanggang 2009. Ngunit sa interview ng RMN kay Citizens Battle Against Corruption, Party List Representative Sherwin Tugna ay pinagtanggol nito ang kapwa niya kongresista kung saan ay binigyan din ito na isang bayani at mabuting tao naman si Pacman. Si Congressman Manny, based on his track record, malinis naman ang track record ng tao, hindi naman siya tax evader. Siguro mayroon lang hindi pagkakaintindihan kasi unang-una, even the most intelligent man, kung ikaw ay doktor, accountant, magaling na broadcaster, you may not be intelligible when it comes to matters of law. What more kay Congressman Manny na talagang hindi naman alam naman natin, galing talaga sa hirap si Congressman Manny, hindi niya alam yung mga tax matters na yan. So, para sa akin, makikita mo na walang intention to avoid or evade taxes. Ayon pa kay Tugna, nangarapat lamang daw na iayos ang usapin ng pagbabayad ng buwis sa Pacquiao sa isang paraang transparent, malinis at pribado. Lalo at hindi naman tax evader ang pambansang kamao at handa itong bayaran ng kanyang buwis. Si Manny ay willing naman siyang magbayad. At siguro, iano na lang sa isang tahimik na pamamaraan. Ganda na ayan ay isettle na lang through proper procedures and sa isang tahimik na paraan. Dahil yun namang ating taong hinahabol, hindi naman yun tax evader. Bagkos, yun ay isang pambansang bayani. Bukod po sa buwis sa kita ni Pacquiao, sa tatapos ng laban, sisigilin din ng BIR ang local income ni Pacquiao katulad ng kita niya mula sa pay-per-view ng laban. Inaabangan na silang bahagi ng mundo ang pagsulpot ng pinag-uusapang Blood Moon, yung total lunar eclipse, mga kasama. Sa interview ng RMN kay Ginoong Mario Raimundo, hepe ng Pag-asa Astronomical Observatory, bagamat hindi ito buong makikita sa Pilipinas, masasaksihan pa rin naman ang penumbral part o huling bahagi ng eclipse. Magsisimula kasi ang nasabing astronomical event sa ganap na alas 12:53. Maya-maya lamang ngayong pong tanghali at magtatapos sa ganap na alas 6:37 ng gabi. Kung total eclipse of the moon na ito, ang talaga pong tunay na makakita ng sinasabi nilang parang blood moon o yung pagbabago ng kulay ng buwan during totality ay ang Western Africa, Western Europe, Americas, Australasia at ang Eastern Asia. Dito po sa Pilipinas ay mawi-witness po natin ang event na ito kung saan patapos na po ang eclipse. Magsisimula po kasi ang penumbral eclipse of the moon. Mangyayari po yan ng alas 12:53 mamayang hapon. So, ibig po sabihin, kainitan po sa atin, halos tanghali po ito. Posible naman daw itong hindi gaano makita po sa ilang lugar sa Pilipinas dahil sa kulapang hatid ng low pressure area sa Eastern Visayas. Kasabay niyan sinabi ni Raimundo na asahan na ang bagyang pagtaas ng level ng tubig sa dagat dahil sa epekto ng eclipse. Normally po kapag full moon at saka new moon ay medyo mataas ng konti ang tides niyan sapagkat yung combination ng tidal full, combination of the
the sun and the moon, yun po nakaka-apekto. Pag ganyan full moon at new moon, definitely mas mataas ang tide sapagkat nagko-combine ang forces ng dalawa. Ngunit wala naman ang itong koneksyon sa paniniwala magdadala ito ng malalaking kaganapan sa mundo. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Taguig Police, tiniyak ang seguridad sa business establishment sa lungsod ngayong Semana Santa. Sama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Tiniyak ng Taguig City Police ang seguridad sa business establishment sa lungsod, lalo na sa Global City ngayong Semana Santa. Kaugnay ito na posibleng pagsasamantala ng mga masasamang elemento. Bukod kasi sa pagiging business hub ng Taguig, nasa lungsod din ang high-ed residences, embassies, world-class hospital at museum. Ang mapala naman ang Taguig City Police sa mga residente ng lungsod na i-report sa kanila ang mga kahina-hinalang kilos ng mga individual. Kasama mo sa Southern Metro Manila para sa DCXL 558, Joyce Adra, Tatak RMN. Semana Santa. Tatak RMN Report. Ang simbahan hinikayat po ang publiko na makisa sa penitential walk for a cause sa Biyernes Santo. Sama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Hinihikayat ang simbahang Katolika ang mga Kristiyano na makisa sa ibaral sa penitential walk for a cause. Ayon kay Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, layunin na sabing aktibidad ng pag-aalay ng munting sakripisyo para maging ligtas ng ating bansa sa anumang uri ng kalamidad na kalimitan tumatama tuwing 3rd at 4th quarter ng taon. Magaganap ang penitential walk for good weather sa Biyernes Santo, Abril 18, ganap na 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Magsisimula ito sa San Juan de Dios Hospital at magtatapos naman sa Manila Cathedral ng ilayong 7 kilometro. Kasabay ito ilulunsad din ang No Meat Friday campaign. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Crio, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Semana Santa. Tatak RMN Report. Red Alert! Status ipatutupad po ng Office of the Civil Defense simula bukas. Sama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Simula bukas, ipatutupad na ng Office of Civil Defense ang Red Alert status para mahigpit na i-monitor ang sitwasyon ng publiko sa pagulitan ng Semana Santa. Ibig sabihin, naka-alerto ang lahat ng Operation Center ng OCD sa buong bansa para tutukan ang kanilang mga lugar na nasasakupan. Pero ayon kay NDRRMC spokesperson Major Reynaldo Balido, nauna na silang nagsagawa ng command conference kung saan dumalo ang mga representante mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na titiyak sa seguridad at magbibigay tulong sa publiko, ay agad na ipinag-utos ang mahigpit na pagtutok sa kanilang mga area of jurisdiction. Ayon kay Balido, ang pagtataas nila ng alerto bukas ay upang matiyak na nakamonitor ang kanilang mga tauhan sa buong bansa sa mga sitwasyon ng mga bumabiyahe at mga sitwasyon ng mga nasa pasyalan at maging sa mga nasa simbahan. Magtatagal naman ayon kay Balido ang kanilang alerto hanggang April 20 at umaasa ang opisyal na maging mapayapa ang pagulita ng mahal na araw. Kasama mo sa NTRRMC, Rhea Mamogay, Tatak RMN. At kaso sa pagpatay kay Rubilin Garcia, hindi mano kaya nakalimutan ng gobyerno. Sama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Itinanggi ng Palasyo ng Malacanang ang paratang ng ilang grupo ng mga mamamahayag na kinalimutan na ng gobyerno ang kaso ng pagpatay kay Rubilin Garcia. Ito ang ginawa ng Malacanang matapos ang pahayag ng National Press Club na mistulang nakalimutan na ng pamahalaan ang kaso dahil hanggang sa ngayon ay wala pa rin na-aarestong suspect at hindi pa rin malinaw ang motibo sa pagpatay sa biktima. Na kanina ay binitbit ng NPC sa Mendiola ang kabaong ni Garcia upang iparating sa Malacanang ang kanilang hinaing. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sunny Coloma, malinaw ang utos ni Pangulong Noynoy Aquino sa Task Force Tugis na paigtingin pa ang paghahanap sa mga responsable sa pagpatay kay Garcia. Binigyan din ni Coloma na mahigpit nilang sinusubaybayan ang kaso ng pagpatay sa media reporter. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
Network. Mga kasama, nagpatupad po ng dagdag at bawas sa presyo ng kumpanya ng langis ngayong Martes Santo. Alas 6 kanina umaga, 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina at 10 centavos naman sa diesel ng kumpanyang Pilipinas Shell, Petron, PTT Philippines at Sea Oil. Nag-rollback naman ng 25 centavos sa kada litro ng kerosene ng Shell, Petron at Sea Oil. Pagalaw ng presyohan pa rin doon sa pandaigdigang merkado dahilan ng taas-baba ng singil sa langis. RMN News Abroad. Inihinto muna ang paggalugad ng search operations ng Bluefin 21 na sumuong sa Southern Indian Ocean para hanapin pa plano ng Malaysia Airlines. Una nang sumisid Lunes ng gabi ang nasabing robotic submarine. Hindi naman dinitali ng Joint Agency Coordinating Center kung gaano kalalim ang nabot ng submarine ng US Navy. Ayon kay Captain Mark Matthews, nabot ng submarine ang lalim na lagpas sa program operational limit nito dahil para automatic ito na lumutang. Sa ngayon ay kinukuha na po ang mga nakalap na data ng autonomous underwater vehicle. May kakayahang magagawa ng 3-dimensional sonar map ng anumang debris mula sa seafloor. Bukod sa underwater search, nagpapatuloy pa rin ang visual search ng 12 eroplano at 15 barko. Live tayo mga kasama buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Sa inyo pong narinig muli ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Martes Santo, Abril 15, 2014. Pwede pong panoorin natin naging pagbabalita sa YouTube. I-type lamang ang RMN News nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa ngalan po ni Weng de la Peña, si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan, ang RMN. Radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita tungkol sa bawat Pilipino at sa bansa. RMN News Nationwide. Saka alas 12:18. RMN. That news.